Noong unang panahon, may isang napakagarang kaharian sa kalangitan na pinamumunuan ng isang pasang puti. Ngunit may isang pasang itim na umibig sa kanya. At doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa daigdig, kung saan naghahanda ang isang batang bayani na umalis, tangga ng kanyang mga sandata habang sasama siya sa mga kalalakihan ng nayon upang manghuli. Habang nakatingala siya sa langit, sinabi ng isang lalaki na ang kaharian sa kalangitan ay hindi pa alam ang tungkol sa kanilang mundo. Ipinahayag na may dalawang daigdig, ang isa sa itaas at ang isa sa ibaba. Biglang sinalakay ng mga halimaw ang nayon. Inutusan ng mga lalaki ang batang bayani na dalhin ang mga bata sa bundok habang sila'y lalaban upang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Tumakbo ang bayani upang protektahan sila, ngunit napakalakas ng mga halimaw, madaling natalo ang mga taga-nayon at hinabol siya kasama ang mga bata. Isa sa mga bata ang nahulog, at nilabanan ng bayani ang halimaw upang iligtas ito. Bitbit ang isang sugatang batang babae. Tumakas siya kasama ang natitirang batang lalaki, ngunit nilamon ito ng halimaw. Ang huling mga salita nito ay ang pakiusap na protektahan ng bayani ang kanyang kapatid. Tanging ang bayani at ang batang babae ang nakaligtas. Dinala niya ito sa ligtas na lugar sa burol, ngunit nanghihina na ito at namatay sa kanyang mga bisig. Inilibing ng bayani ang bata roon. Maya-maya, isang matandang mandirigmang nagngangalang Sayas ang naglalakad sa mga bundok na basang-basa sa ulan at nakita ang bayani na naghuhukay ng malaking hukay. Nang tanungin niya ang tungkol sa nayon, sumagot ang bayani na ito'y nawasak na. Nabigla si Sayas at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ng bayani na inilibing niya ang mga bangkay ng mga pinatay ng mga halimaw. Habang patuloy siyang naghuhukay, hindi makapaniwala si Sayas. Ipinaliwanag ng bayani na sinalakay rin ng mga halimaw ang mga kalapit na nayon. Bigla siyang nawalan ng malay sa pagod. Binigyan siya ni Sayas ng pagkain at tubig, babala na mamamatay siya sa gutom kung magpapatuloy. Ipinakilala ni Sayas ang sarili at tinanong ang pangalan ng bayani. Sumagot ito na wala siyang pangalan, na maaaring tawagin siya ng kahit sino sa anumang gusto nila. Tinanong ng bayani kung bakit hinahayaan ng madilim na hari ang mga halimaw na pumatay ng mga tao. Sumagot si Sayas na marahil ay mas malalaking bagay ang iniintindi ng hari. Tumutol ang bayani, sinasabing binabalewala ng hari ang tunay na mahalaga, ang kaligayahan ng kanyang mga nasasakupan. Habang ipinagpapatuloy ang paghuhukay, tinanong ni Sayas kung gaano pa siya katagal magtatrabaho roon. Sumagot ang bayani na maghuhukay siya hanggang sa umabot ang butas sa langit. Hindi maunawaan ni Sayas ang ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag ng bayani na minsan, ang liwanag ay sumisikat mula sa kailaliman ng dilim, at walang pagkakaiba ang langit at lupa, sapagkat lahat ay nagiging pantay sa hukay. Ibinato ni Sayas ang kanyang espada sa bayani at sinabing ituturo niya ang mas mabuting paraan upang baguhin ang mundo, isang paraang hindi nangangailangan ng paghuhukay. Inatake siya ng bayani ngunit bigong-bigong natalo. Tinukso siya ni Sayas, sinasabing kung ang paraan niya ng pagliligtas sa mga tao ay ang lumaban lamang sa mga halimaw gamit ang espada, wala siyang gustong matutunan doon. Sinabi ni Sayas na mas mabuting mamatay na lamang siya kung ganoon nakalalim ang kanyang kawalang pag-asa. Muling umatake ang bayani, ngunit hinarang siya ni Sayas. Napagtanto ng bayani na kaya siyang patayin ni Sayas anumang oras, kaya tinanong niya kung bakit siya pinaliligtas. Sumagot si Sayas na iyon ay dahil lamang sa kanyang kapritsyo. Nagngingit-ngit, sumigaw ang bayani kung pinipili ba ni Sayas kung sino ang mabubuhay at mamamatay batay sa kanyang damdamin. Kalma lang si Sayas nang sumagot ng oo. Lalong nagalit ang bayani, kinuha ang espada, at tinanong kung sino ang nagbigay kay Sayas ng karapatang ituring ang buhay ng tao sa ganoong paraan. Sumagot si Sayas na umiiral ang ganoong karapatan, at ito'y pag-aari ng isang nilalang na ayaw nilang makilala. Tinanong ng bayani kung ang tinutukoy ba niya ay ang madilim na hari. Tumango si Sayas, sinasabing ang pagsunod sa madilim na hari ay tadhana ng mga taong mula sa kadiliman. Sumugod ang bayani, sinigawang hindi siya ang madilim na hari. Inamin ni Sayas na hindi nga siya, ngunit minsan ay sinubukan niyang maging isa, at nabigo. Naglaban silang matindi. Bagaman mas malakas si Sayas, pinantay niya ang sarili sa antas ng bayani. Ipinaliwanag niyang ang pagbibigay ng kaligayahan sa iba ay hindi madali, kinakailangan nito ng malaking lakas at matatag na paninindigan. Hindi mahinang hangarin. Hinimok niya ang bayani na italaga ang sarili sa kanyang pangarap,
at huwag lamang maghintay ng tulong mula sa itaas. Galit na sumigaw ang bayani na magiging madilim na hari siya, anuman ang mangyari, upang tuparin ang pangarap niyang pasayahin ang mga tao. Tumakbo siya papunta kay Sayas, ngunit bigla itong bumagsak. Habang nakahandusay, sinabi ni Sayas sa bayani na kunin ang kanyang espada, pumunta sa kabisera, at hanapin ang mansyon ng angkan ni Sayas. Doon, dapat niyang ideklara ang sarili bilang madilim na prinsipe at tagapagmana ng madilim na hari. Sinabi niyang makikilala niya roon ang isang kabalyerong nagngangalang Vales, na kapag nakita ang kanyang galing sa espada, ay aalagaan siya. Bago bawian ng buhay, nagbabala si Sayas na hindi maganda ang mundong ito, at hiniling sa bayani na baguhin ito. Tumangis ang bayani habang nagliliwanag ang kanyang katawan. Ang huling mga salita ni Sayas ay nabagaman ipinanganak siya sa dilim, may liwanag na nagmumula sa kanyang kalooban. Namatay si Sayas, at nanumpa ang bayani na magiging susunod na madilim na hari upang baguhin ang mundo. Lumipat muli ang kwento sa kaharian sa kalangitan, kung saan si Reyna Iris ng Liwanag ay nakikipaglaban sa lumalaganap na kadiliman. Tinutulungan siya ng komandante ng mga kabalyero ng Liwanag, si Vales, at ng kapatid nitong si Shima, ang mahikiro ng palasyo na lumilikha ng mga harang para sa mga kabalyero. Naramdaman ng Reyna na palawak ng palawak ang kadiliman at nangangambang guguho ang balanse kung magpapatuloy ito. Pagbalik ni Vales at Shima mula sa labanan, sinalubong sila ng kanilang nakababatang kapatid na si Theo. Nagbiro-biro silang magkakapatid, at ipinakitang tanging ang Reyna, ang kanyang mga kabalyero, at mga salamangkero ang lumalaban sa kadiliman, isinusugal ang kanilang buhay araw-araw. Kinagabihan, sinabi ni Shima kay Vales na maaaring gamitin ng Reyna ang kapangyarihan ng Runestones upang tuluyang lipulin ang madilim na hari, ngunit natatakot itong masira ang balanse ng liwanag at dilim. Tugon ni Vales, hindi kailanman gagamit ng ganoong kapangyarihan ang Reyna. Kalaunan, ipinahayag ng Reyna sa kanyang ministro na kahit na napigilan nila ang huling pag-atake, maaaring hindi sila manalo sa susunod. Inutusan niya ang agarang pagpapalakas ng kanilang hukbo. Samantala sa daigdig, nakarating ang bayani sa kabisera. Doon siya napansin ni Vales, na agad siyang tinanong kung bakit dala niya ang espada ni Ginoong Sayas. Hindi sumagot ang bayani, kaya't inakusahan siyang magnanakaw. Tinanong niya kung si Vales nga ba iyon. Nabigla si Vales at tinanong kung paano niya alam ang kanyang pangalan at nasaan si Sayas. Malungkot na tugon ng bayani, patay na si Sayas. Galit na galit si Vales at inakusahan siyang mamamatay tao. Saka umatake, ngunit madali siyang naiwasan ng bayani. Tinukso siya ni Vales, sinasabing hindi niya kayang galawin man lang si Sayas kung ganoon siya kaina. Itinutok niya ang espada sa mukha ng bayani at tinanong kung bakit niya hinahanap ang tahanan ng angkan ni Sayas. Inulit ng bayani ang mga huling salita ni Sayas tungkol sa pagtupad ng kanyang pangarap at idineklara ang sarili bilang madilim na prinsipe. Nakita ni Vales ang kanyang paninindigan, kaya lumuhad siya at nanumpang maglilingkod sa kanyang bagong Panginoon. Samantala, sa kaharian sa kalangitan, iniulat ng isang sundalo kay Reyna Iris na sinalakay ng Val, ang Panginoon ng Pagwasak, ang lungsod ng Metis. Isinuot ng Reyna ang kanyang sandata at lumipad patungo sa labanan. Inutusan ng komandante ng mga kabalyero ang hukbo na sumunod. Sa pamamagitan ng mahika, ipinahayag ng Reyna sa lahat ng sundalo na nasa panganib ang kabisera ng kanluran, ang Maides, at kailangan ng agarang tulong. Sa Maides, naghari ang kaguluhan habang winawasak ni Val ang lungsod. Nagtatakbuhan ang mga mamamayan habang tinutokso ng Panginoon ng pagwasak ang mga sundalo sa kanilang kahinaan. Nagpakawala ang mga salamangkero ng malalakas na sumpa, ngunit walang epekto iyon. Tumawa ng malupit si Val at gumanti, winasak ang kanilang tore at pinuksa ang lahat ng nasa loob nito. Sa loob ng kuta, nagpakawala ng mga palaso ang mga kabalyero sa halimaw, ngunit hindi tinabla ng balat nito. Tumawa si Val, kinukutya ang kanilang walang saysay na pagsisikap, at sinabing ang tanging nagawa nila ay ipakita ang kanilang kinaroroonan. Lumapit siya, itinaas ang paa upang durugin sila, ngunit biglang tumama sa kanya ang isang bugso ng apoy. Isang djinn ang lumitaw, ipinahayag na hindi niya hahayaang lapastanganin pa ni Val ang lupain. Inutusan niya ang mga salamangkero na umurong habang siya mismo ang humaharap kay Val. Nagpapakawala ng sunod-sunod na mga atakeng apoy. Samantala, dumating ang mga kabalyero ng liwanag.
Nang makatanggap ng ulat tungkol sa mga sundalong madilim na papalapit, inutusan ng komandante ng mga kabalyero ang unang pangkat na sumama sa kanya at ang pangalawa na protektahan ang mga salamangkero. Ipinagutos din niya sa mahikiro ng palasyo, si Shima, na bantayan ang kanilang likuran. Patuloy ang pag-atake ng Jin, ngunit hindi natinag si Bal, tinutuya pa niya ang mga pagsisikap nito. Sa isang malakas na kontra-atake, binalot ni Bal ng apoy ang Jin, pinulbos ang kanyang espiritu at ginawang abo. Nalulon sa kapangyarihan ni Bal, hindi maunawaan ng Jin ang sukdulang lakas nito. Dumating si Reyna Iris, nadatnan ng mga salamangkero na sugatang-sugatan dahil sa naunang pag-atake ni Bal, ipinagbigay alam nila sa kanya ang matinding lakas ng kalaban at taimtim na nanalangin na protektahan siya ng mga ninuno ng runestones. Malalim ang kanyang paggalang at lungkot, taos-pusong pinasalamatan niya ang kanilang tapang. Sinasabing maraming buhay ang nailigtas dahil sila'y lumaban. Muling tumawa si Bal, sinasabing sa wakas ay dumating na ang pinakamalakas na mandirigma ng kaharian. Binalaan siya ng reyna na lisanin ang kaharian ng liwanag o harapin ang kanyang galit. Sa halip, natawa si Bal at hinamon siyang umatake ng buong lakas. Hinugot ng reyna ang kanyang espada at sumugod ng mabilis, siya ang unang tumira. Samantala, nagmamarcha ang mga kabalyero ng liwanag papunta sa hanay ng mga madidilim na sundalo. Dalawa sa mga ito ang lumapit, nagsasabing sumusuko sila at tumakas mula sa madilim na hari, hindi upang lumaban. Inutusan sila ng komandante na ibaba ang mga sandata at umupo. Nang sumunod sila, pinagalitan niya ang mga ito dahil sa kakulangan ng dangal bilang mandirigma. Ngunit ang madilim na prinsipe ay tila nag-iisip, nakatitig lamang sa kanyang espada. Ipinilit ng mga sundalo na hindi sila mandirigma, mga takas lamang na nasangkot sa digmaan. Bigla, binalot sila ng madilim na mahika, na nagpuwersa sa kanilang umatake sa mga kabalyero. Mabilis na napatay ng komandante ang una, ngunit dumami pa ang mga sundalo ng dilim. Hinikayat niya ang kanyang mga tauhan na lumaban ng buong lakas, ipakita ang tunay na mukha ng kanilang kalaban, at ipinag-utos na huwag magpakita ng awa dahil kakaunti lamang ang mga ito. Sa labanan ng reyna, tinawag niya ang kapangyarihan ng mga sinaunang runestones na iniwan ng kanyang mga ninuno, pinagsama ang kanilang lakas upang bitawan ang isang makapangyarihang mahika na kayang pawiin si Bal. Isang bugso ng napakalakas na mahika ang lumabas mula sa sandata ng reyna, ngunit madali itong tinabig ng madilim na hari. Napagtanto ni Reyna Iris ang napakatinding lakas at kalupitan ni Bal, at na maaari siyang mamatay kung magpapatuloy ito. Tinukso siya ni Bal, naghahanap ng mas matinding laban. Pinilit ng reyna ang kanyang lakas, muling binasbasa ng mahika ang kanyang espada at umatake. Tumawa si Bal, sinasabing iyon ang tunay na diwa ng isang reyna. Muling sumugod si Iris, ngunit naiwasan ni Bal ang kanyang tira. Nagtapon ng isang malaking bato upang ilihis ang kanyang atensyon, bago agawin ang kanyang sandata at ihagis siya palayo, tinawag siyang masyadong mahina para maging reyna. Habang pinipilit niyang tumayo, napagtanto ng reyna na kailangan niya ng kapangyarihang higit pa sa kayang ibigay ng mga runestones. Naghahanda na siyang umatake muli, ngunit binalaan siya ng Jin na masisira ang kanyang katawan kung gagamit pa siya ng mahika. Lalo siyang tinukso ni Bal, sinasabing hindi niya ito matatalo kung hindi siya lalaban ng buong puso. Alam ang kanyang hangganan, pinigilan ng reyna ang sarili. Nainip si Bal sa kanyang pag-aatubili at umalis. Inutusan ng reyna ang Jin na tulungan ang mga nakaligtas hanggang dumating si Fios. Ilang sandali pa, dumating si Shima, iniulat na inatake ng puwersa ng kadiliman ang kanilang hanay at ang mga kabalyerong papunta roon. Sinabi rin niyang si Fios, ang komandante ng mga kabalyero ng liwanag, ay humaharap na ngayon sa kalaban, at na may mga tao sa hanay ng mga nilalang ng dilim. Samantala, sa palasyo ng madilim na hari, nakipagpulong si Valles, ang ministro, sa pinuno ng mga taong madilim. Nagtanong ito kung bumalik na ba ang hari. Nang usisain ni Valles ang dahilan, sinabi ng pinuno na maraming sundalo nila ang namamatay sa digmaan laban sa kaharian sa kalangitan at nakiusap na itigil na ang labanan, sapagkat hindi raw sila mga halimaw na isinilang para sa pananakop. Biglang tinamaan ng madilim na mahika ang pinuno, hudyat ng pagbabalik ng madilim na hari. Nag-alok si Valles na siya na lamang ang papatay dito. Ngunit tumanggi ang hari at ginamit ang mahika upang itaboy ito palabas ng bulwagan.
Inutusan niya si Valles na sakupin ang lahat ng lupang tinatamaan ng liwanag at ikalat ang dilim sa buong mundo at kalangitan. Nalungkot si Valles sa pagkawala ng kanilang mga sundalo, ngunit idineklara ng hari na lahat ng naninirahan sa kadiliman ay kailangang sumunod sa kanya, walang makakasuway sa kanyang kalooban. Nangakong hindi siya titigil hanggang lamunin ng dilim ang lahat, at inatasan na si Bal ang unang dapat bumagsak. Maya-maya, nakipagkita si Valles sa madilim na prinsipe, na nagtanong kung saan siya nagmula. Ipinaliwanag ni Valles na naglilingkod siya sa madilim na hari at sa itinalagang tagapagmana sa palasyo, pinagtitibay ang kanyang katapatan. Nakiusap ang prinsipe na turuan siya ni Valles ng sining ng espada, sapagkat hindi siya maaaring maging madilim na hari kung hindi niya ito malalampasan. Pumayag si Valles, ngunit pinaalalahanan siyang hindi sapat ang lakas lamang, kailangang matutunan din niya kung paano magsalita, kumilos, at mamuno. Sumang-ayon ang prinsipe, sinasabing ganoon din ang sinabi sa kanya ni Sayas noon. Inihanda siya ni Valles para sa pagsasanay sa gabing iyon. Kinabukasan, masiglang nagsalita ang prinsipe ngunit agad ding naging seryoso. Ipinaalala ni Valles na hindi siya ang tanging kandidato para sa trono, sapagkat siya ang nangangasiwa sa lahat ng sundalo ng kaharian, kabilang ang iba pang mga tagapagmana. Hindi natinag ang prinsipe at ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Tinuruan siya ni Valles ng pakikidigma at asal ng kabalyero. Di nagtagal, naging bihasa siya at nagawang tanggalin ang espada ni Valles sa isang laban. Sa halip na magdiwang, humiling siya ng isa pang laban, iniisip na nagkataon lamang ang kanyang tagumpay. Pinuri siya ni Valles sa kanyang pag-unlad, ngunit iginiit ng prinsipe na magpatuloy sa pagsasanay upang lalo pang lumakas. Ipinakita ni Valles ang baluti ni Sayas noong kabataan nito, sinasabing akmang-akma iyon sa kanya at magbibigay karangalan sa kanyang pamana. Samantala, sa disyerto, nagpahinga si Groza kasama ang kanyang mga bantay matapos ang mahabang paglalakbay. Nagrereklamo siya tungkol sa hirap ng pamumuhay sa ganoong lugar sa kabila ng kanilang mga babala. Biglang sinalakay sila ng mga halimaw. Buo ang kumpiyansa ni Groza, mabilis niyang pinatay ang mga ito, at pinuri siya ng kanyang mga bantay sa kanyang lakas. Ngunit isang halimaw ang lihim na lumapit mula sa likod, ngunit bago ito makalapit, naputol ang ulo nito ng madilim na prinsipe. Nagulat si Groza at nagpasalamat habang palayo na sana ito, ngunit pinigilan niya at tinanong kung sino siya. Ibinunyag ng lalaki na nais niyang maging madilim na hari, ikinagulat ni Groza nang mapagtanto niyang siya ang prinsipe na ipinadala siyang hanapin. Nang tanungin niya kung bakit ito nasa labas ng palasyo, ipinaliwanag nitong nagsasanay siya sa ilalim ni Valles. Sinabi ni Groza na naroon siya upang ipatawag siya para sa mga pagsubok sa tagapagmana na magpapasya kung sino ang susunod na hari. Pumayag ang prinsipe. Idinagdag ni Groza na ang magwawagi ay tatanggap ng dakilang espadang itim. Ang sagisag ng tunay na tagapagmana ng kadiliman. Sa kaharian sa kalangitan, nakaupo si Reyna Iris sa kanyang trono, nagmumuni-muni sa kamakailang pag-atake ni Bal at ng mga anino sa lungsod ng Midis. Dumating si Shima at tinawag siya, ngunit nanatiling tahimik ang Reyna, nakalubog sa pag-iisip, bago siya tuluyang mapansin. Napansin ni Shima na labis siyang kamukha ng dating Reyna. Ipinabatid niya ring aalis siya upang pangasiwaan ang muling pagtatayo ng Midis. Nagpaalam si Iris at muling nagbalik sa kanyang upuan. Nababalot ng mga alaala ng dating Reyna. Sa isang alaala bago ang koronasyon ni Iris, maagang nagising ang dalaga, gaya ng kanyang nakasanayan. Dumating si Shima, humihingi ng paumanhin sa pagkaabala. Kalma namang sumagot si Iris na tapos na siyang magnilay. Napansin ni Shima na maaga pa rin siyang bumabangon, at sagot ni Iris, marahang, na iyon lamang ang bagay na alam niyang gawin. Tinanong ni Iris si Shima kung ano ang pinakamahalagang katangian ng isang reyna ng liwanag. Inamin ni Shima na hindi rin niya alam. At sinabi na isa lamang sa kanila ang magmamana ng trono. Gayunman, umaasa siyang walang puot na mamamagitan sa kanila kahit sino pa ang mapili, at sumang-ayon si Iris. Pagkatapos bumisita sa matandang babae sa lungsod, ipinahayag ni Shima ang kanyang takot na maging reyna, dahil pakiramdam niya'y parang pagkakakulong sa palasyo. Pinayapa siya ni Iris, sinasabing hindi siya natatakot, naniniwala siyang kahit isang reyna ay maaaring lumabas pa rin sa gabi. Inanyayahan siya ni Shima sa hapunan sa kanilang tahanan. Binanggit na nandoon din si Fuss. Tuwa namang sinabi ni Iris na miss na niya ito,
ngunit tahimik na napansin ni Shima na iba na si Fuzz ngayon. Binalaan niya si Iris na huwag mahuli, at tugon ng Reyna, pupunta muna siya sa bundok upang kumuha ng mga ligaw na halaman bago dumiretso sa bahay ni Shima. Umakyat si Iris sa bundok, nag-ani ng maraming ligaw na halaman, inilagay ang mga ito sa isang basket, at nagtungo sa bahay ni Shima. Doon, nakilala niya sina Fuzz at Theo, mga kapatid ni Shima. Nagpasalamat siya sa masarap na pagkain, at inimbitahan siya ni Theo na madalas na kumain kasama nila. Habang paalis na siya, inalok ni Fuzz na ihatid siya at binuhat ang basket. Habang naglalakad, pinasalamatan niya ito sa mga halaman, pinupuri ang lasa ng mga iyon. Mapagkumbabang tugon ni Iris na marami lamang talagang ganoon sa bundok, ngunit iginiit ni Fuzz na mas masarap ang mga pinili niya. Malinaw na may pagtingin siya sa kanya. Pagdating nila sa tahanan ni Iris, nagpaalam si Fuzz. Ngunit pinigilan siya ni Iris upang tanungin kung paano maging mabuting reyna ng liwanag. Nahihiyang binawi niya agad ang tanong, ngunit sagot ni Fuzz, hindi rin niya alam, subalit naniniwala siyang ang pagtatanong tungkol doon ay mahalaga na rin. Madalas daw niyang isipin kung ano ang dapat niyang ialay sa magiging reyna bilang espada ng kaharian, at napagtanto niyang ang mismong pagninilay tungkol doon ay may kahalagahan. Nagpasalamat si Iris at sinabing pag-iisipan din niya iyon ng mabuti. Kinabukasan, mag-isa si Iris na nakatayo sa tuktok ng isang malawak na burol, malalim sa pag-iisip. Biglang inatake siya ng kadiliman. Sinubukan niyang tumakas upang balaan ang mga kabalyero, ngunit napagtanto niyang wala ng oras, kaya pinili niyang harapin ito ng mag-isa. Matatag siyang tumayo, binigkas ang isang orasayon, at napawi ang kadiliman. Sa labis na pagod, bumagsak siya, hindi makapaniwalang nagtagumpay siya. Pagdakay isang tinig ang umalingaw-ngaw, sinasabi na ang babae ng liwanag ay maaaring pinakamalakas. Ngunit dapat niyang matutunang mabuhay sa pag-iisa. Ipinahayag ni Iris na handa siyang gawin ang anumang kinakailangan upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa prinsipe ng kadiliman, na nagbalita kay Valles tungkol sa nalalapit na paligsahan. Ipinaliwanag ni Valles na inanyayahan ang prinsipe dahil isa siya sa mga pinakamalakas na kandidato, at tiwala siya sa kakayahan nito. Nang tanungin ng prinsipe kung dadalo si Valles, sinabi nitong hindi maaari dahil kailangang samahan niya ang hari. Gayunman, tiniyak niyang buo ang suporta ng pamilyang Kalangitan sa kanya. Sa paligsahan, nagtipon ang mga kandidato sa isang malaking arena sa harap ng napakaraming manunood. Ipinahayag ni Groza na sila ay naroon upang tukuyin ang ranggo ng mga karapat-dapat magmana ng trono ng hari, at ang magwawagi ay tatanggap ng espada ng hari ng kadiliman, na pinaniniwala ang simbolo ng pagiging susunod na hari. Tinanong ng isang kalahok kung paano tutukuyin ang ranggo. Ipinaliwanag ni Groza na lalaban muna sila sa mga halimaw. At ang dalawang matitirang nakatayo ay magduduelo, ang magwawagi ang kikilalaning kampyon. Nagtanong pa ang isa kung maaari silang manakit ng kalaban sa labanan. Sinabi ni Groza na agad silang gagamutin at maaari silang umurong anumang oras. Paglabas ng mga halimaw, mabilis na natalo ang mga ito ng mga malalakas na kalahok. Maging ang prinsipe ay madaling nag-api ang mga kalaban, mga halimaw na kamukha ng minsang umatake sa kanilang nayon at pumatay sa lahat ng tao roon. Isa sa mga kalahok, na natakot at hindi makalaban, ay iniligtas ng prinsipe, ngunit sumigaw ito sa kanya, tinatanggihan ng awa. Nainis ang iba, tinatanong kung bakit siya nakikialam. Biglang lumitaw ang isang napakalakas na halimaw at umatake. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi nila ito napigilan, at marami ang bumagsak. Isang kalahok ang sinubukang umatake ngunit nahuli ng halimaw, habang ang isa na may nagtangkang sunugin silang pareho, ngunit tinulak siya ng prinsipe at nilipol ang halimaw sa isang hampas. Sa huli, dalawa na lamang ang natira. Iniutos ni Groza sa mga bantay na gamutin ang mga sugatan at alisin sila sa arena. Si Adele, isa sa dalawang natira, ay umamin sa lakas ng prinsipe. Iniuugnay ito sa kanyang lahing mula sa pamilyang Kalangitan. Habang nagpapahinga bago ang kanilang laban, tinanong ni Adele kung bakit tinulungan ng prinsipe ang natakot na kalahok kanina. Sagot ng prinsipe, hindi niya kailangan ng dahilan, tinulungan niya ito dahil kailangan ito ng tulong. Ipinahayag ni Adele na ang hari ng kadiliman ay hindi dapat tumulong kan-inuman.
Inalala ang sarili niyang kabataan bilang isang ulilang nagutom sa lansangan na walang nakatulong. Ayon sa kanya, tanging lakas ang mahalaga, dahil sa huli, walang tumutulong sa sinuman. Kalma namang tugon ng prinsipe, kung ang tanging paraan upang maging hari ay ang balewalain ang iba, hahanap siya ng ibang daan. Binalaan siya ni Adele na pagsisisihan niya ang ganoong kamangmangan. Sa labas ng silid, narinig ni Groza ang kanilang usapan at humanga sa paninindigan ng prinsipe. Nagsimula ang duelo ni na Adele at prinsipe ng kadiliman sa katahimikan. Napansin ni Groza na halos magkapantay ang kanilang kakayahan. Biglang pinaigting ni Adele ang kanyang pag-atake, tinutokso ang prinsipe kung iyon lang ba ang kaya niya. Tumugon ang prinsipe sa aksyon, naaga niya ang espada ni Adele ngunit hindi niya ito pinatay. Naguluhan si Adele at tinanong kung bakit siya pinatawad. Sagot ng prinsipe, nais niyang maging hari hindi upang pumatay, kundi upang baguhin ang mundo at magdala ng kasiyahan sa lahat. Bagaman natalo, kinuha ni Adele ang kanyang espada at muling umatake. Ngunit muling napigilan ng prinsipe. Itinutok ng prinsipe ang kanyang sandata sa leeg ni Adele, at sa wakas, umamin ito sa pagkatalo, tinanggap siyang hari ng kadiliman. Ipinahayag ni Groza ang tagumpay ng prinsipe at iniabot sa kanya ang espada ng hari ng kadiliman. Sinabi ni Adele na patunayan niya ang kanyang mga salita sa gawa, at tinanong ang kanyang pangalan, ngunit nanatiling tahimik ang prinsipe. Ipinakilala ni Adele ang sarili at tinawag siyang hari ng kadiliman. Sa labas, sinalubong sila ni Valles, na nagsabing hindi na kailangang itanong kung sino ang nagwagi, ang espada pa lamang ay sapat ng sagot. Tinanong ng prinsipe kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag ni Valles na may dala siyang mensahe para sa kaharian ng liwanag, isang liham na dapat iparating ng prinsipe ng kadiliman, bilang tagapagmana, kasama si Adele. Habang naghahanda silang umalis, tumingala ang prinsipe sa langit, iniisip ang parehong tanong na minsang inusal ni Iris, ano nga ba ang ibig sabihin ng maging isang mabuting hari? Sa barkong lumilipad patungo sa kaharian ng liwanag, nag-uusap ang mga bantay tungkol sa mahikang nagpapalipad sa kanilang sasakyan. Kabilang sa mga sakay sina Groza, Adele, at ang prinsipe. Binalaan ni Groza ang prinsipe na huwag kalilimutan na ang mga tao ng liwanag at kadiliman ay magkaaway, kaya't dapat siyang mag-ingat. Tinukso ni Adele na hindi pala masyadong madaldal ang prinsipe, na maaaring maging problema sa kanilang misyon. Sagot ng prinsipe, sapat nang ihatid niya ang mensahe ng walang maraming salita. Ngunit giit ni Adele, kung sakaling magkaroon ng sigalot, ang galing sa pananalita ang maaaring magligtas sa kanila. Nagmungkahi si Adele na siya na lang ang magpanggap na sugo, habang ang prinsipe ay magiging kanyang tagapagbantay. Tumutol muna si Groza, ngunit iginiit ni Adele na kailangang protektahan ang prinsipe bilang susunod na hari. Pagdating nila sa lumulutang na pulo, natanong ni Iris ang barko mula sa malayo. Sinalubong ito ng mga bantay ng reyna, pinamumunuan ni Faiz, na agad nagbunot ng espada. Agad ding kumilos ang prinsipe, handang umatake. Sinabi ni Faiz na inaasahan na niya ito, dahil ang mga tao ng kadiliman ay likas sa pakikidigma at hindi kailanman nanaisin ang kapayapaan. Mabilis na kumilos si Adele upang pakalmayan ang sitwasyon, humingi ng paumanhin para sa kilos ng kanyang tagapagbantay, at ipinaliwanag na tungkulin lamang nitong siya'y ipagtanggol. Magalang siyang nakiusap kay Faiz na pagpasensyahan ito. Ipinaalala ni Adele kay Faiz na alam na nito ang tungkol sa sugo mula sa kaharian ng kadiliman. At may dala silang mahalagang mensahe. Inilahad ito ng prinsipe, at iniutos ni Faiz sa isang kawal na tanggapin iyon, ngunit hindi niya ibinaba ang kanyang espada. Hiniling ni Adele na ibaba niya ito, ipinaalala na sila ay mga sugo, hindi mga mandirigma. Tugon ni Faiz, maaari niyang sabihing inatake siya ni Adele at walang maniniwala sa kabaligtaran. Sagot ni Adele, kahit ba ang reyna ng liwanag ay maniniwala sa ganoong kasinungalingan. Ipinahayag niyang kinasusuklaman niya ang digmaang nagdulot ng pagkamuhi sa magkabilang panig. Ngunit aminado siyang ang mga tao ng kadiliman ang unang nagpasimula nito, pinamumunuan ng isang baliw na hari na pumapatay at negal iligtas ayon sa kanyang kagustuhan. Dagdag pa niya, hindi dapat sisihin ang mga sundalo ng kadiliman, naalala tuloy ni Faiz ang mga kawal na minsang sumuko sa Midis City. Ipinagpatuloy ni Adele ang paliwanag, kinasusuklaman ng mga tao ng kadiliman ang kanilang hari at hinihintay ang kanyang kamatayan, dahil siya lamang ang nagtataglay ng runestone ng lupa.
Hinamon siya ni Faes na sabihin iyon sa publiko, ngunit tugon ni Adele, kapag ginawa niya iyon, agad siyang mapapatay. Sa huli, ibinaba ni Faes ang kanyang sandata at iniutos sa kanila na gawin din iyon. Dinala nila ang liham sa Reyna Iris, na kalaunan ay inalok silang ipasyal sa kaharian. Habang naglalakad, tinatawag silang mga demonyo ng mga mamamayan. Sinabi ni Adele sa prinsipe na kailangan nilang baguhin ang pananaw ng mga tao. Nang tanungin ni Faes kung gaano sila katagal mananatili, sagot ni Adele, aalis sila kapag natapos na ang kanilang misyon, ngunit maaaring abutin ito ng panahon. Dinala sila ni Faes sa palasyo at pinaghintay sa bulwagan hanggang dumating ang reyna. Pagpasok ni Iris, yumuko si Adele, ngunit nabighani ang prinsipe sa kanyang presensya. Nagpakilala si Adele bilang sugo ng kaharian ng kadiliman, habang nakayuko pa rin. Napansin ni Iris ang tingin ng prinsipe at naramdaman niyang hindi ito ordinaryong tagapagbantay. Sinabi niya kay Adele na nabasa na niya ang sulat ng hari ng kadiliman at inamin na napakalalim ng alitan ng kanilang mga kaharian, at kung magpapatuloy ito, parehong mauuwi sa pagkawasak ang liwanag at kadiliman. Ipinaliwanag ni Adele na sa ngayon, ang kaaway ng kanilang kaaway ay maaaring maging kakampi, dahil pareho nilang nilalabanan si Baal ang maninira. Sumang-ayon si Iris na winasak na ni Baal ang maraming lungsod, at tumugon si Adele na ganoon din ang nangyari sa kanilang kaharian. Tinanong ni Iris kung, matapos mapuksa si Baal, hindi ba muling aatakihin ng kadiliman ang liwanag? Nanahimik si Adele, ngunit sumabat ang prinsipe ng kadiliman. Sinabing ang ganoong digmaan ay magpapatuloy lamang hanggat ang kasalukuyang hari ang namumuno. Dinagdag ni Adele na ang kasalukuyang hari ng kadiliman ay matagal nang naghahari at malapit nang magbitiw. Ang susunod na tagapagmana, ayon sa kanya, ay naglalayong magtatag ng pagkakaisa sa pagitan ng dalawang kaharian. Nag-alinlangan ang ministro ng liwanag, ngunit magalang na hiningi ni Adele ang opinyon ng reyna. Tugon ni Iris, pag-iisipan niya ito at magbibigay ng pasya bago lumubog ang araw. Sa barko, nagbulang-bulungan ang mga kawal, inaakalang mapapatay agad ang mga sugo, ngunit pinapurihan nila ang husay ni Adele sa pananalita na siyang nagligtas sa kanila. Natagpuan ni Groza ang mga maingay na kawal at inutusan silang linisin ang barko. Ilang sandali pa, dumating ang isang kawal upang iparating na hinahanap siya ni Faes. Bumalik si Groza sa kaharian sa lupa, gaya ng utos ni Faes. Nakilala siya ng mga mamamayan bilang isang mandirigmang tinatawag lamang sa mga mahahalagang pagkakataon. Dinala ni Faes sina Adele at ang prinsipe sa isang pribadong silid. Malinaw ang kanyang pag-ayaw sa kanila kahit pa sinisikap ni Adele na mapanatili ang kabaitan at mapatatag ang alyansa. Hindi inaasahan, tinanong ng prinsipe si Faes tungkol kay Iris kung anong uri ng tao siya. Nagalit si Faes sa pagbanggit ng prinsipe sa pangalan ng reyna at sumigaw sa galit. Mabilis na humingi ng tawad si Adele at pinaalalahanan si Faes na ang kapalaran ng kapayapaan o digmaan ay nasa kamay na ngayon ng reyna, wala silang magagawa kundi hintayin ang kanyang pasya. Kinagabihan, sa kanilang silid, pinagalitan ni Adele ang prinsipe dahil sa mga gulong ginawa niya, mula sa paghawak ng espada kaninang umaga hanggang sa pagsasalita ng hindi inaasahan. Binalaan niyang hindi niya palaging maliligtas ito, at ipinaalala na ginagamit ng reyna ng liwanag ang digmaan upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit iginiit ng prinsipe na iba si Iris, hindi siya masama. Umiling si Adele, sinasabing totoo man iyon, nasa kanya pa rin ang huling pasya ukol sa alyansa. Pinayuhan niyang magpahinga na muna ang prinsipe. Kinagabihan, malalim na pinag-isipan ng reyna ang kanyang magiging pasya. Kinabukasan, nagharap sina Adele at ang prinsipe sa kanya upang marinig ang kanyang hatol. Bago siya magpahayag ng desisyon, nagtanong muna si Iris, direkta sa prinsipe. Sinubukan ni Adele na sumabat, sinasabing bantay lamang ang prinsipe, ngunit iginiit ni Iris na iyon mismo ang dahilan kung bakit sa kanya siya nagtatanong. Tinanong niya ang prinsipe tungkol sa kalagayan at damdamin ng mga tao sa kaharian ng kadiliman. Sumagot ang prinsipe na tuwing nagpapakita si Baal, natitigilan sa takot ang mga tao habang libo-libo ang namamatay. Ipinaliwanag niya na kung magkakaroon sila ng alyansa, maraming buhay ang agad na maliligtas. Naantig sa kanyang mga salita, ipinahayag ng reyna ang kanyang desisyon, pumapayag siya sa alyansa. Samantala, bumalik si Shima mula sa lungsod ng Maides at nagtungo sa palasyo upang hanapin si Iris,
ngunit walang tao sa bulwagan kundi si Faes. Nang tanungin tungkol sa Midas, iniulat ni Shima na muling naibalik ang mahikang enerhiya roon at nagsimula na ang rekonstruksyon. Nagtaka siya kung nasaan si Iris, at sinabi ni Faes na pumasok ito sa isang tigil putukan sa kaharian ng kadiliman upang makipagsanib puwersa laban kay Baal, ang Panginoon ng pagwasak. Habang wala siya, hawak ni Faes bilang mga bihag ang mga sugo. Tinanong ni Shima kung ano ang gagawin kung tatakas o magdudulot ng problema ang mga sugo. Sagot ni Faes, iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya sumama kay Iris sa labanan. Binanggit din niyang hindi naman masamang tao sina Adele at ang prinsipe. Tumugon si Shima na maaari niya silang ipakilala sa kanya mamaya, at doon pa lamang niya huhusgahan kung mapagkakatiwalaan nga sila. Sa kaharian ng kadiliman, dumating si Baal, ngunit handa na ang hukbo sa pamumuno ni Valles at Groza. Inutusan ni Groza ang mga mamamana habang ipinahayag ni Valles sa mga sundalo na kailangan nilang talunin ang pantas na si Baal na pumapatay sa kanilang lahi na parang laruan. Inudyukan niya silang atakihin agad kapag nagpakita ito, atali ang kanyang mga pakpak at ilunsad ang buong puwersa upang patunayan ang lakas ng mga kabalyero ng kadiliman. Pagdating ni Baal, lumipad agad si Valles at umatake ng ubos lakas, ngunit walang epekto. Tinukso ni Baal si Valles, nagpapasalamat pa dahil pinagtipon daw niya ang kanyang mga laruan, ang mga sundalo, at idinagdag na maglalaro muna siya sa kanila. Sumugod ang mga sundalo, ngunit sinunog silang lahat ni Baal sa isang iglap. Nabigla si Valles sa nakakatakot na lakas ni Baal, tinawag silang muli ni Baal at tinanong kung sino ang susunod niyang laro. Plano ng mga sundalo na painan siya sa isang nakatakdang lugar upang pag-atakehin ng mga sandata. Pagpasok ni Baal sa saklaw, iniutos ni Groza na paputukan siya, ngunit gaya ng naunang atake ni Valles, wala pa ring epekto. Natatawang sinabi ni Baal na tila sabik daw si Groza sa kamatayan. Patuloy pa rin si Groza at ginamit ang Solar's Thunderstorm, ngunit walang nangyari. Nang matanto ni Groza na tunay nga silang kaharap si Baal, ang Panginoon ng pagwasak, kinabahan siya. Inutusan niya ang ikalawa at ikatlong unit na maghanda ng panibagong pag-atake, ngunit muli silang nabigo. Mabilis na umatake si Baal kay Groza. Ngunit nakaiwas ito. Sinundan siya ni Baal habang pinalibutan naman ito ni Valles at ng kanyang mga tauhan ng isang bilog na mahika, ngunit nagbalik ito sa kanila, pinulbos ang kanilang mga katawan. Subalit may mas malaking bitag ang hukbo ng kadiliman. Sabay-sabay umatake ang lahat ng mga salamangkero kasama si Groza, habang si Valles naman ay hamampes gamit ang kanyang dalawang espada. Isang napakalakas na pagsabog ang sumunod, nilamon si Baal ng liwanag. Ipinahayag ni Groza ang tagumpay. Ngunit lumitaw si Baal na bahagyang nasugatan lamang. Pinuri pa niya sila dahil medyo kahanga-hanga raw ang kanilang pagsisikap, bago magtanong kung tapos na silang maglaro. Walang takot na muling sumugod si Valles, ngunit nanatiling kalmado si Baal, nagpalabas siya ng napakalakas na sumpa na nagpamanhid sa lahat, saka sinabi, panahon na upang wakasan ang lahat. Sa sandaling papatayin na niya sina Groza at Valles, bigla silang naglaho, iniligtas sila ng hari ng kadiliman. Paglitaw ng hari ng kadiliman, tinukso siya ni Baal, sinabing dapat daw magpasok siya ng liwanag sa kanyang kaharian dahil masyadong madilim. Tinawag naman siya ng hari bilang kayabangan ng mundo, ngunit tinanggihan ni Baal ang titulo. Ayaw daw niyang tawaging Panginoon ng pagwasak o dragon, mas mabuting huwag na lang siyang tawagin. Tumugon ang hari na mabuti kung ganoon, dahil wala rin naman siyang balak gawin iyon. Inutos ni Baal na umatake siya. Kaya ginawa ng hari ng kadiliman iyon, binalutan si Baal ng kadiliman mula sa lahat ng panig. Mahirap para kay Baal na tumugon. Mabilis na umatake ang hari mula sa iba't ibang direksyon habang sabay na inililigtas sina Groza at Valles. Ngunit pinawi ni Baal ang kadiliman at tinukso siyang isang walang kapangyarihang hari. Bago siya makapagsagawa ng huling hampas, bumaba si Iris mula sa langit, itinali si Baal gamit ang mga tanikala ng liwanag. Nagulat si Baal nang makita ang Reyna ng Liwanag, napansin ni Valles at Groza na matagumpay ang misyon ng sugo. Nagkaisa ang hari ng kadiliman at ang Reyna ng Liwanag laban kay Baal. Sa kabila ng mga pangungutya nito, tinawag ni Baal ang hari na mahina dahil humingi ng tulong sa Reyna, ngunit mariing idineklara ng hari na iyon na ang katapusan ni Baal, itinatakwil siya sa Tartarus. Tinanong ni Baal kung bakit hindi na lang siya patayin, ngunit nanahimik ang hari. Ngumiti si Baal,
nagpaalam, at nagsabing muli silang magkikita sa kailaliman. Pagkatapos, tahimik na nagharap ang hari ng kadiliman at ang reyna ng liwanag. Walang salitang binitiwan, at muling bumalik ang reyna sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng liwanag, sinalubong ni Adele at ng prinsipe si Shima. Nagpasalamat si Adele sa kanyang kabaitan, ngunit agad sinabi ni Shima na narinig niya mula sa commander ng kabalyero na ayaw na raw ng mga taga-kadiliman ng digmaan, at tinanong kung totoo iyon. Pinagtibay ni Adele, ngunit bago siya makapagpatuloy, siningit ni Fusk na kung pag-uusapan nila iyon sa kaharian ng kadiliman, tiyak na kamatayan ang kapalit. Biglang napansin ng prinsipe si Iris sa labas ng bintana, mapatla at mahina. Hindi alintana ang mga sigaw ni Fusk, agad siyang tumakbo palapit kay Iris, at sinundan siya ng iba. Paglapag ni Iris, nawalan siya ng lakas, ngunit sinalo siya ng prinsipe ng kadiliman. Tinanong niya kung maayos lang siya, at mahina nitong tugon na natupad na niya ang lahat ng kondisyon ng alyansa. Dumating sina Fusk at Shima, ngunit walang sugat na makita. Ipinaliwanag ni Shima na naupos ang enerhiya ni Iris at dapat siyang dalhin agad sa palasyo. Inutusan niyang bumalik sa silid sina Adele at ang prinsipe. Sa silid ng reyna, halos hindi na ito makahinga. Nag-aalala si Fusk kung gagaling pa siya. Ipinaliwanag ni Shima na taglay na ngayon ni Iris ang makapangyarihang bato ng mga ninuno, at labis na nasagad ang kanyang katawan. Pinapanta niya si Fusk upang ipaalam ito sa mga sugo. Sa kanilang silid, nag-aalala ang prinsipe kay Iris. Pumasok si Adele, nagbiro na tila nahuhulog siya sa reyna, ngunit itinanggi ng prinsipe. Dumating si Fusk at sinermonan sila dahil lumabas sa oras ng curfew. Tinanong muli ng prinsipe ang kalagayan ng reyna. At sa unay inis na tumugon si Fusk na hindi iyon kanyang pakialam, bago rin naman sinabing makakabawi rin siya. Tinanong ni Adele kung natalo nga ba si Bal, at pinagtibay ni Fusk na oo, walang nasawi at natupad ang kasunduan. Iminungkahi ni Adele na panahon na para bumalik sila sa kaharian ng kadiliman, ngunit bago iyon, nais nilang magpaalam sa reyna. Samantala, inaalagaan pa rin ni Shima si Iris, paalalang huwag niyang akuin lahat ng pasanin. Sa kaharian ng kadiliman, pagod si Groza at nais magpahinga. Ngunit nilapitan siya ni Vals at pinuri ang kanyang tapang. Hiniling ni Vals na siya na ang maghatid ng mensahe sa kaharian ng liwanag. Kahit nagreklamo si Groza na wala pa siyang pahinga, pumayag din siya, lihim na natuwang muli niyang makikita ang prinsipe ng kadiliman. Dinalaw ni Adele ang reyna upang magpasalamat sa pagtupad niya sa kasunduan. Mapagkumbabang sagot ni Iris na maliit lang ang kanyang nagawa sa pagkatalo ni Bal, at aminadong maraming nasawi sa kaharian ng kadiliman. Ipinaliwanag ni Adele na may mga tao at halimaw sa kaharian ng kadiliman na nabubuhay sa dilim, at hiniling niyang huwag mag-alala para sa kanila. Nais ng reyna na muling isilang silang may malinis na kaluluwa, at sinabi ni Adele na karangalan niyang marinig iyon. Idinagdag ni Adele na pagbalik niya, susubukan niyang hikayatin ang hari na tapusin na ang mga pag-atake sa kaharian ng liwanag. Nag-alala si Fusk at sinabing buhay niya ang kapalit, ngunit nagpasya na si Adele na gagawin niya ito alang-alang sa kapayapaan. Pumasok ang isang sundalo at iniulat na dumating ang isang sugo mula sa kaharian ng kadiliman. Pinayagan ng reyna na ipasok ito. Dumating si Groza at humingi ng paumanhin sa bigla niyang pagdating, ngunit sinabi ng reyna na ayos lamang. Ipinaliwanag ni Groza na may dalang liham mula sa hari ng kadiliman na dapat basahin mismo ng reyna. Tahimik niyang binasa ang liham, at matapos nito, ngumiti siya at ipinaalam sa lahat na humihiling ang hari ng kadiliman ng karagdagang panahon ng kapayapaan habang inaayos pa ang pinsalang dulot ng labanan kay Bal. Nagulat ngunit natuwa si Adele. Pumayag ang reyna at inutos ang agarang tugon, kumpirmadong tigil putukan. Nagdiwang ang lahat. Iminungkahi ni Shima na magpahinga muna si Groza, ngunit ngumiti ang reyna at sinabing nais niyang personal na ipasyal ang mga bisita sa kaharian ng liwanag. Bagaman nag-aalala si Shima sa kalagayan ng reyna, tiniyak nitong ayos lang siya. Sabay-sabay silang naglakbay, ang reyna, Shima, Fusk, Adele, Groza, at ang prinsipe. Nakita nila si Theo, nakababatang kapatid ni Shima at Fusk, na nagtatago sa likod ng kanyang ate nang makita ang mga bisita. Ipinaliwanag ni Shima na mga panauhin sila mula sa kaharian ng kadiliman. Maamo namang sinabi ni Adele kay Theo na huwag matakot, hindi sila kumakain ng tao. Tumawa si Groza,
At nang makita ito ni Theo, nawala ang kanyang takot. Tinanong ni Fosk kung ano ang ginagawa ni Theo, at sagot nito'y nagpapagaling daw siya ng sugatang ibon. Namangha si Fosk at tinanong kung sino ang nagturo sa kanya ng mahikang pagpapagaling. Ipinagmamalaki ni Theo na si Shima raw ang nagturo. Natawa si Fosk, sinabing gusto raw noon ni Theo na maging kabalyero, ngunit sagot ni Theo, kapag sumali ako, ikaw na lang ang deputy commander kasi ako ang magiging commander. Pagkatapos gumaling ang ibon, pinalipad nila ito. Napansin ni Groza na mababait daw ang mga ibon sa mundong ito, di tulad ng mga ibon sa kadiliman na palaaway. Nagtanong si Shima kung bakit laging itim ang suot ng mga taga-kadiliman. Ipinaliwanag ni Adele na kaugalian iyon sa lupa, at nagbiro pang pwede silang magsuot ng puti minsan. Napansin ni Groza na tahimik na pinagmamasdan ng prinsipe si Iris at nakaramdam siya ng kaunting lungkot. Pinuri pa rin niya sina Shima at ang reyna sa kanilang mga magagandang kasuotan. Sinabi ni Shima na maganda rin ang mga damit nila at mas magaan kumilos. Iminungkahi ni Groza na subukan nila ang damit ng isa't isa, at pumayag si Shima. Pagbalik sa palasyo, nagpalit ng kasuotan sina Fosk at Adele ng mapuputi, sinundan ni Groza, Shima, at ng reyna. Lahat ay nagmukhang bagay sa isa't isa. Pagkatapos, naglaro sila ng chess, mga babae laban sa mga lalaki, at panalo ang mga babae. Masayang tumawa ang reyna, sinabing natutuwa siyang makasama sila sa ganoong sandali. Masiglang sinabi ni Theo na sana bumisita siya ng madalas tulad ng dati. Paalala ni Shima, hindi na iyon madalas mangyari dahil abala siya bilang reyna. Biglang kumalabog ang tiyan ng reyna, kaya iminungkahi ni Shima na kumain sila sa bahay niya. Tuwa si Adele, sinabing sawa na siya sa pagkain sa palasyo, at sabik si Groza na matikman ang pagkain ng kaharian ng liwanag. Binalaan sila ni Shima na simpleng pagkain lang iyon. Pagkahatid ng hapunan, kumalat ang bango sa buong bahay. Inalok ni Shima ang lahat na kumain ng marami, at may sapat daw na tinapay. Ipinakita naman ni Groza ang dalang enyos mula sa kaharian ng kadiliman na gustong tikman ng lahat. Tinanong ng reyna kung kumusta ang lasa. Sabi ni Adele, parang pagkain pa rin sa palasyo, walang lasa. Tumutol si Fosk, sinabing masarap ito. Nagtalo sila, at sumang-ayon si Groza kay Adele na kulang nga sa alat. Kaya inilabas ni Groza ang pagkaing dala niya mula sa kaharian ng kadiliman. Kahit hindi kaaya-ayang tingnan, tinikman ni Shima, Faiz, ng reyna, at ni Theo, maalat nga. Napansin ni Shima na mahilig pala sa maalat ang mga taga-kadiliman. Sinabi ng reyna na ang pag-unawa sa ganitong mga pagkakaiba ay mahalaga upang mamuhay ng mapayapa. Sumang-ayon ang prinsipe ng kadiliman at pinaghalo ang pagkain mula sa dalawang kaharian. Nang tikman niya, nagulat siyang masarap pala ang pinagsamang lasa. Sinundan siya ng lahat at masiglang nagkainan. Habang nagkukwentuhan, sinabi ni Faiz na ang pinakamagandang pagkain daw na natikman niya ay ang mga ligaw na halamang pinitas noon ng reyna mula sa kabundukan. Ngumiti ang prinsipe at sinabing kumain din siya ng ligaw na halaman sa lupa, ngunit sigurado siyang iba ang lasa ng mga halaman mula sa kaharian ng liwanag kaysa sa mga tumutubo sa dilim. Gabing iyon, nag-iisa ang prinsipe. Malalim ang iniisip, lumapit si Groa at nag-alok na makinig. Ibinunyag ng prinsipe na inakala niyang ang reyna ng liwanag ay isang pambihirang nilalang, ngunit sa totoo'y tila karaniwan lamang siya. Kinabukasan, maaga silang nagising upang mangalap ng mga ligaw na halaman. Nauna sa kanila si Reyna Iris, panang sigla, kaya pinaalalahanan siya ni Shima na maghinay-hinay dahil hindi pa siya lubusang gumagaling. Tinanong ni Adele si Faiz kung bakit niya dinala ang kanyang espada sa isang payapang lakad. Sagot ni Faiz, hindi niya alam kung kailan aatake ang kadiliman. Natawa si Adele, sinabing iyan nga ang inaasahan niya sa kapitan ng mga kabalyero, laging handa. Sanay sa lugar ang reyna kaya siya ang nanguna patungo sa isang napakalaking puno na nagpahanga sa lahat. Tinanong ni Groa kung palagi siyang namunguha roon, at tumango ang reyna, sinabing doon sagana ang mga halaman. Nagmungkahi si Adele na gawing paligsahan ito, hatiin sa mga pangkat upang malaman kung sino ang makakakolekta ng pinakamarami. Para mas masaya, agad sumang-ayon sina Faiz at Groa, parehong umaasang mapapareha sa taong hinahangaan nila, si Faiz sa reyna, at si Groa sa prinsipe ng kadiliman. Nang tanungin ni Shima kung paano hahatiin ang mga pangkat,
Sinabi ni Adele na layunin ng lakad na ito ang pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang kaharian, kaya dapat magkahalo ang mga grupo. Medyo nadismaya si Groa, ngunit hindi ininda ni Faiyaz, dahil may dahilan na siyang manatiling malapit sa Reyna, para protektahan siya. Bago pa matapos ang paghahati, nagsalita ang Reyna upang paalalahanan silang mag-ingat dahil may mga halamang nakalalason. Nagbigay siya ng masusing paliwanag kung alin ang delikado, paano ito makikilala, paano pipatasin ng tama, at kung gaano kalaki ang pinakamainam para sa lasa. Pinayuhan niya silang agad siyang tanungin kung may alinlangan sila. Mungkahi ni Shima, para maging patas, hindi dapat sumali ang Reyna sa paligsahan. Kitang-kita ang pagkainis ni Faiyaz dito. Nabuo ang tatlong grupo, ang prinsipe at si Theo, si Groa at si Faiyaz, at si Adele at si Shima. Nakakita sina Adele at Shima ng mga usbong ng Fuki, ngunit sabi ni Shima, mas malalaki ito kaysa sa pinipitas ng Reyna. Iginiit ni Adele na kolektahin pa rin, pero tumanggi si Shima, kailangan munang kumpirmahin sa Reyna. Natawa si Adele at sinabing iyan ang pagkakaiba ng mga taga-kaharian ng kadiliman at ng mga tagaliwanag, ang huli ay masyadong seryoso. Samantala, nakakita sina Theo at ang prinsipe ng mga halamang hugis paan ng ibon. Hindi sila sigurado kung nakakain ito, kaya tinawag nila ang Reyna. Kinilala ito ng Reyna, kinumpirmang ligtas, at ipinaliwanag pa kung paano ito karaniwang niluluto at ang kakaibang paraan ng ibang tao. Pinuri ng prinsipe ng kadiliman ang lawak ng kaalaman ng Reyna sa mga halamang gamot, dahilan para mamula ito at sabihing sana'y makasali rin siya sa pangangalap. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Faiyaz at Groa ang Reyna at ang prinsipe, kapwa nagseselos. Tinanong ni Groa kung bakit dala pa rin ni Faiyaz ang espada niya. Sagot ni Faiyaz, binabantayan niya ang prinsipe upang masiguro na walang mangyayaring masama sa Reyna. Tinukso siya ni Groa kung pinaghihinalaan niya ang prinsipe. Humingi ng paumanhin si Faiyaz, sabay sabing hindi naman siya walang tiwala, at nadagdag pa niyang kagulat-gulat na malaman na sa kaharian ng kadiliman, nagtitiwala rin ang mga tao sa isa't isa, gaya rin ng mga tagaliwanag. Maya-maya, nagtipon silang lahat dala ang mga basket ng halaman. Sinuri ng Reyna ang bawat isa upang malaman kung tama ang mga napites. Nanalo ang grupo ng prinsipe, pumangalawa sina Adele at Shima, at pangatlo sina Faiyaz at Groa dahil may ilang maling halaman sa kanilang basket. Kahit ganoon, nanatiling panalo ang grupo ng prinsipe. Nainis si Adele, ngunit tinapak siya ni Shima at sinabing mas mabigat naman ang kanilang basket. Pinuri sila ng Reyna, sinabing marami silang nakuha at oras na upang magluto at kumain. Ipinahayag ng Reyna na siya mismo ang magluluto para sa lahat. Inutusan ni Shima si Adele na mang-alap ng tuyong sanga para sa apoy. Habang sila namang tatlo ni Groa at Reyna ang kukuha ng tubig. Sama-samang nag-ipon ng panggatong sina Prinsipe, Faiyaz, at Adele. Nabanggit ng prinsipe na bihira niyang makita ang araw sa kaharian ng kadiliman at tuwang-tuwa siyang masilayan ito rito. Sagot ni Faiyaz, sulitin niya habang nasa lungsod ng liwanag pa siya. Habang naghuhugas ng mga gulay, pinag-usapan ng tatlong babae ang pagkakaiba ng paraan ng paghahanda sa dalawang kaharian. Sa kaharian ng liwanag, ibinababad muna ang mga gulay upang mawala ang pait. Sa kadiliman naman, iniiwan itong nakababad magdamag, kung hindi ay sobrang mapait ang lasa. Pagkatapos, naghanda sina Groa at Shima ng lugar na paglulutuan habang tinapos ng Reyna ang paghuhugas ng mga gulay. Samantala, patuloy sa pangungulekta ng panggatong ang mga lalaki, ngunit agad na nainip si Adele. Napansin ng prinsipe na nawawala si Theo. Nag-alala si Faiyaz at agad na tumakbo upang hanapin ito. Sinabi ni Adele na hahanapin niya sa isang panig habang sa kabila naman ang prinsipe. Sa paghahanap, napadpad ang prinsipe sa isang lawa kung saan naghuhugas ng gulay ang Reyna. Nadulas siya at pareho silang nahulog sa tubig. Agad silang umahan, at tinanong ng prinsipe kung nakita ng Reyna si Theo. Sagot ng Reyna, bumalik na ito kina Shima at Groa. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang prinsipe, ngunit ngumiti lang ang Reyna at sinabing natutuwa siyang nag-aalala pa rin ito kay Theo. Di nagtagal, natagpuan ni Faiyaz at Adele si Theo na ligtas. Pagkaraan ng ilang sandali, sabay na dumating ang Reyna at ang prinsipe. Tinukso sila ni Adele, sinabing tila lalo silang naging malapit, dahilan upang magselos sina Groa at Faiyaz. Muling nagsigawan sa tuwa si Adele nang ihain ng Reyna ang niluto,
at sama-sama silang kumain. Tinanong ni Faiz kung kamusta ang lasa ng mga ligaw na gulay. Sigaw ni Adele, ito ang pinakamasarap na nalasahan niya, at sumang-ayon ang prinsipe. Nasarapan din si Groa ngunit sinabi nitong mas masarap sana kung may kaunting asin. Naglagay si Shima ng asin na dala niya. At lalo itong sumarap. Habang kumakain, binanggit ni Faiz na dapat nang magtatag ng kasunduang pangkalakalan. Natawa si Adele at tanong kung siya na raw ba ang magiging sugo ng liwanag sa kaharian ng kadiliman. Sinabi ng Reyna na sana ay palagi silang magkakasama ng walang alalahanin. Samantala, si Adele ay nasa balkonahe ng palasyo, tangga ng isang liham habang pinagmamasdan ang barko ng kaharian ng kadiliman. Kinabukasan, ipinaalam ni Adele sa prinsipe na inutusan sila ng hari ng kadiliman na bumalik agad. Nang hindi binabanggit ang dahilan, naghihintay si Faiz dala ang kanilang mga armas upang isauli bago umalis. Sinabi ni Adele na ang unang hakbang tungo sa kapayapaan ay ang kasunduang pangkalakalan, ngunit pinayuhan siya ni Faiz na maghintay, darating ang tamang panahon para sa lahat. Tiniyak ni Adele na magtatagumpay pa rin ang kanilang misyon. Nagpunta sina Adele at ang prinsipe upang magpaalam sa Reyna. Habang isinasakay ang maraming handog papunta sa barko ng kaharian ng kadiliman. Pinuri ni Groa ang kagandahang loob ng kaharian ng liwanag. Iniabot ng Reyna kina Adele at prinsipe ang isang liham para sa hari ng kadiliman, na naglalaman ng pag-asang magsilbing simula ng kapayapaan at balanse ang kasunduang iyon. Ngunit biglang nagsalita si Adele tungkol sa pamumuhay sa ilalim ng liwanag ng kaharian sa langit, samantalang ang mga nasa kaharian ng lupa ay nabubuhay sa lilim ng isang lumulutang na isla na humaharang sa araw. Nais niyang malaman kung hanggang kailan sila mananatili sa kadiliman. Tugon ng Reyna, may balanse sa pagitan ng langit at lupa, liwanag at dilim, mula pa sa simula ng paglikha. Biglang nagsimulang ulitin ni Adele ang mga salita ng Reyna sa kakaibang tinig, dahilan upang akalain ni Shima na nagbibiro ito. Ngunit nang hindi inaasahan, pasalamat siyang may halong panunuya, sabay bunot ng espada at sumugod upang saksakin ang Reyna, ngunit bago siya makalapit, pinutol siya sa kalahati ng prinsipe ng kadiliman. Dumating si Faiz, sinunggaban ng prinsipe, at galit na inakusahan itong mabangis. Pinagsisisihan ng pagtitiwala sa kanila. Inutusan niyang atali ang prinsipe at kumpiskahin ang sandata nito upang imbestigahan ang tunay na layunin ng kaharian ng kadiliman. Samantala, tuwang-tuwa pa si Groa sa mga Regalong isinasakay sa barko, hindi alam ang nangyari. Lumapit ang mga sundalo at sinabi sa kanya na inaresto ng kaharian ng liwanag ang sugo at kailangan nilang umalis agad. Nabigla at naguluhan si Groa. Sinisi ni Faiz ang sarili sa paniniwalang maaaring magkaibigan ang dalawang kaharian. Tinawag ang sarili niyang hanggal. Pinayapa siya ni Shima, sinabing mabuti na lamang at nailigtas nila ang Reyna. Ngunit nanatiling naguguluhan si Faiz at nagtanong kung ang balanse ba ay nangangahulugan ng walang katapusang tunggalian, at kung ang mga kabalyero ay itinadhana ngang maglaban habang buhay. Sabi ni Theo, wala namang bagay na tumatagal magpakailanman, binanggit pa niyang minsan ay pinigil niya ang isang away sa kapitbahay upang hindi magalit si Faiz, dapat daw mas marunong pa ang matatanda sa mga bata pagdating sa kapayapaan. Nagpaalam si Shima kay Faiz, pinaalalahanan siyang mahaba pa ang araw bukas. Tahimik na nangako si Faiz na ipagtatanggol ang Reyna ng buong lakas. Habang nakatingin sa batong ron, nagmuni-muni ang Reyna kung bakit kailangang maglaban ang mga tagapangalaga ng balanse. Mahinahon niyang binigkas na hindi siya sasali sa ganitong puot. Mula sa kawalan, may mahiwagang tinig na nagtanong kung ano nga ba ang tunay niyang nais protektahan. Samantala, nagising ang prinsipe ng kadiliman sa loob ng kanyang bilangguan. Inaalala ang kaguluhan at tinatanong ang sarili kung bakit niya ipinagtanggol ang Reyna ng liwanag noong umatake si Adele, naniniwalang dapat ay tinulungan niya ito sa halip. Habang nagmumuni-muni, lumitaw ang isang puting pusa, binuksan ang selda, at kinawayan siyang sumunod. Sinundan niya ang pusa sa mga pasilyong walang bantay, na pagtantong ito ang gumagabay sa kanyang pagtakas. Dinala siya ng pusa sa isang tagong lugar kung saan naroon ang kanyang espada, bago ito biglang nagbagong anyo bilang si Reyna Iris. Nagtagpo ang kanilang mga kamay habang sinabi ng Reyna na kapwa mahalaga ang liwanag at dilim upang magkaroon ng kapayapaan, at dapat silang magtulungan upang mapanatili ito.
Sumang-ayon ang prinsipe, nangakong susuportahan siya mula sa anino kapag siya na ang naging hari. Inamin niya ang kanyang tunay na katauhan bilang tagapagmana ng trono ng kadiliman at nangakong magsisikap na magdala ng kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga kaharian. Nagpasalamat ang reyna, sinabing ang liwanag at dilim ay hindi magkaaway kundi magkasabay na umiiral. Nangako silang tutulungan ng isa't isa mula sa kani-kanilang kaharian, isang pangakong sinelyuhan nila. Habang papalapit ang mga sundalo upang siya'y hulihin, nagpasalamat ang prinsipe at nagpaalam. Tiniyak ng reyna na tutuparin niya ang kanilang pangako at hihintayin ang araw na maging hari siya, sinasabing hindi na siya kailanman muling magiging mag-isa. Paglaon, naglakad ang reyna sa kanyang hardin, iniisip ang mga salitang iniwan ng prinsipe. Napagtanto niyang matagal na siyang naaakit dito, mahinahon, mabait, at kakaiba sa lahat. Matagal na niyang hinala na may dugong maharlika ito, ngunit hindi niya naisip na makakabuo sila ng ganitong malalim na ugnayan. Ang kabaitan at sinseridad ng prinsipe ay tumatak ng malalim sa kanyang puso. Bigla, sinalakay ng mga ibong madidilim ang kaharian ng liwanag, ngunit mabilis silang nilipol ni Reyna Iris. Kinahapunan, tinanong ng ministro si Faiz kung sinakop na ba ng kadiliman ang lungsod. Kumpirmado ito ni Faiz, ngunit kakaunti lamang ang bilang ng mga kalaban. Binanggit ni Shiima na may mga ulat ng mga manlalakbay na nakita sa lungsod. Tinanong ng ministro ang reyna kung paano tutugan sa mga pag-atake, at iniutos ng reyna na higpitan ang seguridad sa lahat ng kampo militar. Ipinahayag niyang siya mismo ang haharap sa kadiliman kapag dumating ang oras, at iniutos sa lahat ng kabalyero at salamangkero na manatiling handa sa palasyo, laging nakahanda sa laban. Tiniyak niyang kasama nila siya sa pakikidigma. Sa sandaling iyon, humiling ng pansamantalang pahinga si Faiz. Ikinagulat ng lahat dahil sa kasalukuyang krisis. Ipinaliwanag niya na bilang kapitan ng mga kabalyero ng liwanag, tungkulin niyang protektahan ang reyna. Nakita niyang pagod pa si Reyna Iris mula sa huling laban, kaya nais niyang maglakbay upang hanapin ang paraan upang tuluyang gumaling ito. Tumutol si Shingo, tinanong kung sino ang mamumuno sa mga kabalyero habang wala siya. Ipinilit ni Faiz na mas mahalagang unahin ang paggaling ng reyna dahil siya ang puso't kaluluwa ng kaharian ng liwanag. Mahinahon siyang pinayuhan ng reyna na huwag mag-alala, makakabawi rin siya sa tamang panahon. Ngunit nanatiling matatag si Faiz sa kanyang desisyon. Tinuligsa ni Shiima ang plano, sinabing dapat na lamang niyang sanayin ang mga kabalyero at salamangkero para sa nalalapit na pagsalakay ng kadiliman. Maya-maya, inamin ni Faiz kay Shiima ang kanyang matinding pag-aalala sa kalagayan ng reyna. Binalaan siya ni Shiima na ang pag-alis sa gitna ng krisis ay maaaring magpahamak sa buong kaharian. Pinayapa siya ni Faiz, sinabing siya muna ang mamumuno habang wala siya. Tumanggi si Shiima, sinabing hindi na siya muling hahawak ng espada. Binanggit ni Faiz si Theo bilang kapalit, ngunit agad siyang pinigilan ni Shiima, sinabing hindi iyon papayagan ng reyna. Nang tanungin ni Shiima kung may tiyak bang paraan si Faiz upang pagalingin ang reyna, iginiit nitong mayroon, ngunit binalaan siya ni Shiima laban sa padalos-dalos na kilos. Nang gabing iyon, palihim na kinausap ni Faiz ang isang Dayani. Hiniling na malaman kung may mas mabilis na paraan upang maibalik ang lakas ni Iris. Kumpirmado ng Dayani na may paraan, ngunit napakadelikado. Ipinaliwanag nito na ang pagkapagod ni Reyna Iris ay dahil sa labang hinarap niya laban kay Bal, bagaman bumalik na ang lakas niya, napinsala pa rin ang kanyang mga ugat na may kinalaman sa mahika. Karaniwan ay hinahayaan nila ang dalisay na diwa ang magpagaling sa kanya, ngunit ibinunyag ng Dayani na may mga lugar na mas matindi ang konsentrasyon ng dalisay na diwa. Ang pinakamalakas na pinagmumulan nito ay nasa loob na bukal, sa kailaliman ng Shining Drops, isang mapanganib at malayong paglalakbay. Tinanong ni Faiz kung mahirap bang marating ito kahit para sa pinuno ng mga kabalyero ng liwanag at ng hari ng mga Dayani. Tugon ng Dayani, malalaman lamang nila kung susubukan. Determinado, hiniling ni Faiz na ituro sa kanya ang daan patungo sa Shining Drops. Tinanong ng Dayani kung hindi ba niya nilalabag ang tungkulin niya bilang pinuno, ngunit ipinaliwanag ni Faiz na binigyan siya ng pahintulot ng reyna, kaya pumayag ang Dayani na tumulong. Samantala, nag-ensayo si Shiima kasama ang mga salamangkero, binigyang diin ang kahalagahan ng pokus kapag nagsasagawa ng sabayang mahika, dahil kapag isa ang nagkamali, bumabagsak ang buong orasayon.
Ipinaalala niyang muling umatake ang kaharian ng kadiliman, at tanging ang mga kabalyero at salamangkero ng Reyna ng Liwanag ang maaaring magligtas sa mga mamamayan. Dapat silang magkaisa upang ipagtanggol ang kaharian. Biglang dumating ang isang sundalo, nagulat na nawawala si Faes. Agad na nagtungo si Shiima sa Reyna. Natila alam na ang lahat at naniniwalang naglakbay si Faes upang maghanap ng lunas. Sinabi ng Reyna na hindi sila maaaring magpadala ng mga tauhan upang hanapin siya dahil sa kritikal na sitwasyon, ngunit umaasa siyang ligtas itong makababalik. Humingi ng paumanhin si Shiima, ngunit pinawi ng Reyna ang kanyang pag-aalala at inutusan siyang bumalik sa tore upang sanayin pa ang mga salamangkero. Dumating si Faes at ang Diany sa pasukan ng yungib ng Shining Drops. Binalaan siya ng Diany na kakaunti lamang ang nakabalik mula roon, ngunit iginiit ni Faes na hindi siya duwag at nagpatuloy sa loob. Samantala, inalala ng prinsipe ng kadiliman na walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niyang nakilala niya ang Reyna ng Liwanag. Sumakay siya sa barko ng kaharian ng kadiliman upang umuwi, ngunit tinanggihan siyang papasukin sa palasyo, hindi sigurado kung dahil iyon sa nangyari kay Adele. Bagaman nababahala, nauunawaan niyang may mabigat na tungkulin ang Reyna para sa lahat at nangakong susuportahan pa rin ito. Naniniwala ang prinsipe na hindi dapat mag-isa si Iris sa pagdadala ng bigat ng tungkulin, kaya nangakong tutulungan ito balang araw. Sa kanyang pagsasanay kasama si Valles, napansin ng guro ang bago nitong determinasyon mula nang bumalik mula sa kaharian ng Liwanag. Tinanong ng prinsipe kung kailangang manatiling ganito ang lahat, ngunit tugon ni Valles, hindi na sila muling makikipag-ugnayan sa kaharian ng Liwanag ayon sa utos ng Hari ng Kadiliman. Idinagdag niyang ang hari ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa kanilang kaharian at lahat ay dapat sumunod. Ang lahat ng kadiliman ay kailangang umiral at lumawak hanggat may puwang, iyon daw ang katotohanan ng mundo. Tahimik na tinanong ng prinsipe kung may sino man na kailanman ay nagduda sa katotohanan iyon, at kung paano malalaman ang tunay na tamang landas. Ipinahiwatig ni Valles na maging ang hari marahil ay nag-aalinlangan din minsan sa kanyang sariling daan. Sinabi niyang tungkulin niya hindi upang hatulan ang tama o mali, kundi upang suportahan ang mga taong pinipili ang kanilang sariling landas, at pinayuhan ng prinsipe na hanapin ang sariling tadhana kapag siya na ang naging hari. Nagpasalamat ang prinsipe, ngunit sinabing maaga pa para magpasalamat, ang pinakamahalaga, ayon kay Valles, ay patalasin ang kanyang kakayahan at balang araw ay talunin siya sa labanan ng espada. Biglang dumating si Groza at pinutol ang kanilang pagsasanay, nagdadala ng kautosan mula sa hari upang lipulin ang mga halimaw sa hangganan, mga nilalang na labis na malakas para sa karaniwang hukbo. Agad na pumayag ang prinsipe na sumama, bagaman tila may pangamba si Valles sa misyong iyon. Natagpuan ni na prinsipe at Groza ang mga halimaw malapit sa Mosaic. Binalaan siya ni Groza na manatiling alerto upang hindi sila maliga. Biglang pinahinto ng prinsipe si Groza nang maramdaman niyang may nag-aabang. Inatake sila ng mga halimaw, ngunit mabilis nilang napatay ang mga ito. Napansin ni Groza na napakahina ng mga nilalang, ibig sabihin ay hindi pa nila nahahanap ang tunay na target. Sumang-ayon ang prinsipe at nagpatuloy. Habang tumitingala, napansin niya ang mga barkong patungong kaharian ng Liwanag. Komento ni Groza, malinaw na hindi intensyon ng hari ang kapayapaan. Biglang umatake ang mas malalakas na halimaw. Nakipaglaban si Groza ngunit napaatras at nahulog sa bangin. Tumalon ang prinsipe upang sagipin siya, at ligtas silang bumagsak sa ibaba, ngunit napagtantong na trap sila. Inatake sila ng dambuhalang halimaw, at walang bisa ang mga atake ni Groza. Sumugod ang prinsipe ng kadiliman. Mahigpit na hawak ang espada. Samantala, biglang sinalakay ng mga sundalo ng kaharian ng kadiliman si Reyna ng Liwanag. Agad niyang ipinag-utos kay Shiima ang pagbabantay, na nagulat namang inatake rin ng kadiliman ang lungsod ng Maides. Samantala, sa loob ng yungib, ipinagpapatuloy ni Faes at ng Diany ang paghahanap ng lunas para sa Reyna. Ang tagpo ay lumipat sa mga iniisip ng Reyna. Pinagninilayan niya ang kanyang pagkalito at ang napakabigat na tungkuling kanyang pasan, isang bigat na higit pa sa mismong kaharian ng Liwanag. Inamin niyang hindi siya maaaring lumunin ng pagdududa, sapagkat maaaring magdulot iyon ng kawalang tatag sa mundo. Pinag-iisipan niya ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim, iniisip kung may landas bang lampas sa digmaan. Ngunit sa paggunita sa prinsipe ng kadiliman,
Pinaalalahanan niya ang sarili na hindi niya dinadala ang bigat na ito ng mag-isa. Lalong tumindi ang pananakop sa kaharian ng liwanag. Nakikipaglaban si Shima sa unang hanay, sinisiguro sa sarili na may mga tropang nakapwesto sa mga mahalagang punto, ngunit nag-aalinlangan kung sapat iyon upang mapigilan ang paglusob. Tahimik siyang nananalangin na bumalik na sana ang kanyang kapatid na si Viz upang pamunuan ang kanilang hukbo. Samantala, sina Viz at ang Diany ay naglalakbay sa kailaliman ng yungib hanggang marating nila ang isang saradong lagusan. Kinuha ng Diany ang mga kawit na bakal at sinabing kailangan nilang umakyat upang magpatuloy. Itinira niya ang isang kawit sa kisame ng yungib at matibay itong kumapit. Nagsimulang umakyat si Viz, ngunit gumuho ang batong tinuntungan niya, dahilan upang madulas siya. Agad siyang nasalo ng Diany. Sa unahan ay may madilim na lagusan, at binalaan siya ng Diany na mag-ingat sa pagdaan. Sa gitna ng pananakop, hirap na lumaban ang mga salamangkero laban sa mga nilalang ng kadiliman, takot at walang katiyakan. Agad na kumuha ng pamumuno si Shima, iniutos sa mga kabalyero na ipagtanggol ang mga tao at ang lupain, habang inatasan naman ang mga salamangkero na bumalik sa tore. Sa kabilang banda, naglakad sina Viz at ang Diany nang matagal nang walang natatagpo ang daan. Kinuha ng Diany ang isang lente at napansin ang pulang marka sa pader ng yungib. Nilapitan nila ito, at nang idampi niya ang kamay, tumagos ito sa bato. Laking ginhawa niyang sumigaw na natagpuan na nila ang lagusan, kung hindi, baka nagpalaboy-laboy sila ng walang hanggan. Samantala, winawasak ng mga halimaw ang lungsod, at hirap ang mga sundalo na makipaglaban. Nakatanggap ng ulat si Shima ngunit napatigil, hindi alam kung paano tutugan. Balik kina Viz at ang Diany, narating nila ang bukal na napalilibutan ng malakristal na hadlang. Sinubukan ni Viz na sirain ito ngunit nabigo. Ang Diany ang nakalusot, kaya tinanong ni Viz kung nakarating na ba siya roon dati. Tugon ng Diany, unang beses pa lang niya iyon. Nagpasalamat si Viz, inaming hindi niya mararating ang lugar kung wala ito. Masiglang kinuha ni Viz ang mga kumikislap na patak upang dalhin pa uwi, ngunit binalaan siya ng Diany, napakalakas ng kapangyarihan ng bukal. Upang ipakita ito, naghagis siya ng bato sa tubig, at agad itong nagkadurog-durog. Ipinilit ng Diany na maghanda muna sila bago lumapit ulit, ngunit tumanggi si Viz, naniniwalang nagsimula na ang pag-atake ng Hari ng Kadiliman at si Shima ang namumuno sa kanyang kawalan. Itinuloy niya ang pagkuha ng mga patak ng liwanag at bumalik sa Diany. Sa labanan, iniutos ni Shima na dalhin sa kastilyo ang mga sibilyan para sa kaligtasan at inihanda ang mga salamangkero para sa kontra-atake. Biglang dumating ang reyna at mag-isang nilipol ang mga sundalo ng kadiliman. Pagkatapos, iniutos niyang buuin ang isang dambuhalang harang sa kalangitan ng lungsod. Matagumpay nila itong nagawa, ngunit labis itong kumain sa lakas ng reyna, kaya siya ay nawalan ng malay at sinalo ni Shima. Paglabas ni Viz at ng Diany mula sa yungib, nasalayan nila ang mga sundalong madidilim na lumilipad sa himpapawid, inaatake ang kaharian ng liwanag. Napansin din nila ang kumikislap na kalasag sa paligid ng lungsod at napagtantong gawa iyon ng reyna, na marahil ay nanghihina na ngayon. Dali-daling tumakbo si Viz patungo sa kastilyo upang tulungan siya. Sa kabilang panig, sina Groza at ang prinsipe ng kadiliman ay patuloy na nakikipaglaban. Inatake ng prinsipe ang halimaw gamit ang sibat, ngunit napaatras matapos siyang mabigatan sa armas ng kalaban. Nagsanib puwersa sila ni Groza at napaslang ang halimaw. Nagpasalamat siya sa kanya, at iminungkahi ni Groza na bumalik na sila ngayong tapos na ang misyon. Gayunman, tila may bumabagabag sa prinsipe. Tinanong siya ni Groza kung bakit, at sinabi niyang iniisip niya kung maaari pa silang bumisita sa kaharian ng liwanag. Umiling si Groza, sinabing imposible iyon dahil sa puot ng hari ng kadiliman at galit ng mga tagaliwanag matapos ang pananakop. Upang mapagan ang damdamin, inimbitahan ni Groza siyang kumain ng isdang binili niya. Pumayag siya, at pinaalalahanan siya ni Groza na kumain ng mabuti dahil siya ang susunod na hari ng kadiliman. Naalala ng prinsipe ang mga salita ng kanyang guro tungkol sa walang hanggang paglawak ng dilim, at napagtanto niyang hindi niya iyon lubos matanggap. Pagkatapos, inamin ni Groza na mahal niya ang prinsipe, ngunit nanahimik lamang ito, kaya't napagtanto niyang ang puso nito ay para sa iba. Tinanong niya kung mahal niya ang reyna ng liwanag, at marahang inamin ng prinsipe na oo. Labis na nasaktan,
Tumakbo si Groza habang umiiyak, ngunit nagpasya siyang susuportahan pa rin ito, anuman ang mangyari. Sa kastilyo ng kaharian ng liwanag, dumating si Viz dala ang mga patak ng liwanag. Ibinigay niya ito kay Shima, na ginamit upang pagalingin ang reyna. Muling bumalik ang lakas nito. Lumabas sina Viz at Shima ng silid, kung saan naghihintay si Theo. Ipinaalam ni Shima na unti-unti nang nakaka-recover ang reyna, ngunit binalaan din niyang hindi na magtatagal ang harang na nagpoprotekta sa kaharian. Iniutos ni Viz ang paghahanda para sa labanan at sinabing ibababa nila ang harang kapag handa na ang lahat. Kinabukasan, inalala ng reyna ang mga salita ng prinsipe ng kadiliman, na sundin ang sariling landas, at pinagtibay ang paniniwala sa kanilang pinag-isang tadhana. Dumating si Viz at pinayuhan siyang magpahinga, sinabing kontrolado na ang lahat. Nagpasalamat ang reyna sa kanyang katapatan, ipinaabot ang taus-pusong pasasalamat kay Viz at Shima. Nangako si Viz na itinuring nilang pamilya ang reyna at, sa ngalan ng dangal, hindi niya hahayaang maabot siya ng kadiliman. Hiningi niyang magpahinga muna ito. Samantala, nakatingala sa kalangitan ang prinsipe ng kadiliman, pinagmamasdan ang mga barkong lumilipad patungong kaharian ng liwanag. Habang naglalakad siya sa lansangan, nagtaka ang mga tao kung bakit hindi siya ang namumuno sa labanan. Nag-usap-usap sila na baka hindi isinama ng hari sa digmaan si Groza at ang prinsipe. May ilan pang nagtanong kung nagrebelde ba siya, ngunit itinanggi niya ito. Nakiusap ang mga mamamayan na kung siya na ang maging hari, bawasan niya ang kanilang buwis, at nangako siyang aalalahanan iyon. Lumapit ang mga bata, nagtanong kung nanalo na ba ang kanilang kaharian, umaasang hindi nahaharengge ng liwanag ng kaharian ng liwanag ang kanilang araw. Biglang dumating ang mga sundalo, hinihiling na sumama ang prinsipe. Nakita niyang natakot ang mga bata, kaya kalmadong tinanong niya kung ano ang kailangan nila. Tugon nila, utos daw ito mula sa hari. Sumama siya ng walang pag-aatubili, iniwan ang mga taong nag-aalala sa kanyang kapalaran. Sa kaharian ng liwanag, ipinaalam ni Viz kay Theo na ang paparating na labanan ay sisaklo sa buong lupain at pinayuhang magtago, at tumakas kung sakaling bumagsak ang kaharian. Tumanggi si Theo. Sinabing dapat silang lahat ang tumakas kung hindi nakakayanin. Ngunit tiniyak ni Viz na hindi sila matatalo, at ang kanyang nakatatandang kapatid ay tiyak na magwawagi. Naudyok si Theo at buong tapang na sinabing hindi kailanman mawawala sa kanila ang kaharian habang pinamumunuan sila ni Reyna Iris. Sumang-ayon si Viz, sinabing ang pananampalataya sa reyna ang kanilang tunay na sandigan. Tahimik siyang nangakong ipagtatanggol si Iris hanggang sa kanyang huling hininga. Samantala, inalala ng reyna ang pangako ng prinsipe ng kadiliman, na magdadala sila ng kapayapaan sa mundo. Siya mula sa langit at ito mula sa lupa. Muling umatake ang mga hukbo ng kadiliman sa kaharian ng liwanag. Nananalangin ang reyna na pagpalain ng runestone ang kanyang mga nasasakupan. Sumiklab ang digmaan habang pinamumunuan ng reyna ang kanyang hukbo sa harapan, si Viz ang namunguna sa mga kabalyero, at si Shima sa mga salamangkero. Lumitaw mismo sa labanan ang hari ng kadiliman, na siyang hinarap ni Reyna Iris. Malawak at mabagsik ang hukbo ng dilim, mabilis silang sumusulong. Inutusan ni Viz ang mga sundalo na ipagtanggol ang tarangkahan ng palasyo ng buong tapang. Ngunit unti-unting sinisira ng kadiliman ang puso ng mga mamamayan, na nagsimulang magtaksilan. Pinamunuan ni Shima ang mga salamangkero sa sabayang orasayon upang protektahan ang mga kabalyero, ngunit napagod sila. Pinasigla ni Viz ang lahat, ipinagbawal ang pag-atres. Nagharap sa laban sina Viz at Faz, kapwa batid ang lakas at tapang ng isa't isa. Hinamon ni Faz si Viz sa isang labanan, at buong tapang itong tinanggap ni Viz, idineklara na bilang espada ng reyna, hinding-hindi niya pahihintulutang makalusot ang kalaban. Tugon ni Faz, nais niyang makita ang tunay na lakas ni Viz, at nagsimula ang mabangis nilang tunggalian. Kasabay nito, nagharap sina Reyna Iris at ang hari ng kadiliman. Ipinagyabang ng hari ang kanyang siglong karanasan, ngunit matalim na tinanong siya ng reyna kung nagwagi ba talaga siya sa lahat ng laban. Ipinahayag ng hari na hindi siya tulad ng marupok na liwanag na kumukupas kapag kumalat, siya raw ang walang hanggang dilim, walang hanggan at di matitinag. Idineklara niyang hindi niya kailanman isusuko ang kanyang trono, at maghahari bilang hari ng kadiliman hanggang sa dulo ng panahon. Tinuligsan ng reyna ang kanyang labis na ambisyon, tinawag itong pagsuway laban sa balanse ng mundo.
Hirap si Shima na pigilan ng paglaganap ng kadiliman, napagtantong wala ng bisa ang kanyang mahika. Sa matinding takot, sumigaw siya sa runestone, humihiling ng lakas upang mapuksa ang kaaway. Sa duwelo, tinukso ni Fast si Viz, tinawag siyang bulag sa katapatan at sinabing maaalala siya bilang hanggal na kabalyero ng liwanag. Samantala, buong lakas na lumalaban si Reyna Iris sa hari ng kadiliman. Nabigla ito sa katatagan ng Reyna at tinanong kung ano ang nagtutulak sa kanya. Mariin niyang sinabi na tatapusin niya ang paghahari nito ngayon. Ibinunyag ng hari na marami sa kanyang mga nasasakupan ang nilamon na ng kadiliman, ngunit nangako ang Reyna na pipigilan siya anuman ang mangyari. Inakusahan siya ng hari na ginagamit lamang niya ang kanyang mga tao para sa sariling kapangyarihan, ngunit itinanggi niya ito. Sinabing ang tanging hangarin niya ay ang kinabukasan ng pag-asa. Sumugod siya ngunit nasugatan at bumagsak sa lupa. Napagtanto ni Shima na nawala ang kapangyarihan ng runestone kaya nawala ng bisa ang kanilang mahika. Tumanggi siyang sumuko, inudyukan ang mga kabalyero na lumaban kahit walang mahika. Bumagsak ang Reyna sa tabi niya, at sabay silang nagtangkang muling humingi ng lakas sa runestone, ngunit nanatiling tahimik ito. Habang lumalaganap ang kawalan ng pag-asa, bumigay ang Reyna. Ngunit sumigaw si Shima. Ipinapangakong ibubuwis ang sariling buhay upang itaguyod siya. Muling nabuhay ang loob ng Reyna at muling sumugod. Nagbitaw si Shima ng malakas na orasayon laban sa hari ng kadiliman, ngunit sinalag ito ng isang alon ng dilim. Lumapit ang Reyna sa sinaunang runestone, nananalangin makipag-ugnayan dito upang mapawi ang kadiliman. Sa kaharian ng kadiliman, dinala ng mga sundalo ang prinsipe sa palasyo at iniwan siyang mag-isa. Sa kanyang paglakad, sinalubong siya ni Adele. Unang tinanong ng prinsipe kung ano ang iniisip nito noong inatake niya ang Reyna ng liwanag. Ipinaliwanag ni Adele na tinutupad lamang niya ang utos ng hari ng kadiliman, na kahit hindi niya mapatay ang Reyna, ang layunin ay magtagumpay pa rin. Nayanig ang batang Reyna at nawala ang tiwala sa lahat. Sinabi ni Adele na ang hari ay parehong makapangyarihan at tuso, may iisang layunin, ang maging tanging hari ng kadiliman. Napagtanto ng prinsipe na nalinlang siya, lalo nang ibunyag ni Adele na walang alam si Fez sa lahat ng ito. Pinakawalan ni Adele ang madilim na mahika ng hari at inatake siya. Sinigawan siya ng prinsipe na mali ang kanyang landas, at nagsimula ang mabangis na labanan. Nasugatan ni prinsipe si Adele at nagtangkang umalis, ngunit bigla itong umatake muli gamit ang enerhiyang madilim. Matindi ang naging laban, nasugatan ng malubha ang prinsipe, ngunit tinaga rin niya si Adele at humingi ng tawad. Tumawa si Adele, sinabing hindi niya layunin na patayin ang prinsipe kundi pigilan lamang siya, at nagtagumpay siya. Ibinunyag niyang sasanibin ng hari ang lakas ng runestone, lilipulin ang liwanag, at lulunurin sa dilim ang mundo, winawasak ang dalawang kaharian at lahat ng nilalang. Sa galit, tumakbo ang prinsipe upang pigilan ang hari. Dumating si Groa, nagsabing siya na ang haharap sa mga hukbo ng dilim habang siya ay umakyat. Hindi niya alam kung paano, ngunit bigla siyang binalot ng puting mahika at tinubuan ng mga pakpak. Nag-aatubiliman, lumipad siya patungo sa Reyna ng liwanag. Sa kabilang banda, inatake ng hari ng kadiliman si Shima, tinatangkang lasunin ang kanyang puso upang kamuhian niya si Iris. Tumanggi siyang padala, ipinag-utos sa mga salamangkero na protektahan ang mga tao. Lumipat ang tagpo sa runestone, kung saan nagsusumamo ang Reyna dito. Iniyuyuko ang ulo sa pagkabigo na mapanatili ang balanse ng liwanag at dilim habang nilalamon ng anino ang kanyang kaharian. Dumating ang prinsipe ng kadiliman, nilalabanan ang mga kalaban at idineklara na mali ang kaayusan ng mundo. Nanalangin ang Reyna sa sinaunang runestone para sa kapangyarihang kayang itaboy ang kadiliman. Samantala, naglalaban pa rin sina Fez at Valles nang maramdaman nila ang lindol mula sa palasyo. Umatras si Valles upang siyasatin, habang namataan ni Fez ang nakakasilaw na liwanag mula sa runestone, na tila sisabog. Nagsimulang gumuho ang buong kaharian. Bumagsak sina Shima at Fez, pati na rin si Iris. Sa kanyang pagbagsak, sinubukan ng prinsipe ng kadiliman na saluhin siya ngunit nabigo. Ngumiti ang Reyna, at marahang nagpaalam bago pumikit magpakailanman, iniwan sa kanya ang huling luha. Nagsaya ang hari ng kadiliman sa kanyang tagumpay, hanggang sa sumugod ang prinsipe sa kanya ng buong lakas, ipinangakong sabay silang mamamatay. Sa huling saksak, tinupad niya ang huling hangarin ng Reyna ng liwanag,
Bulong ang huling pamamaalam kay Iris.